Okay, video vlog check everybody, Azrael here. We are back again for another tech vlog at nasa ibang universe na naman tayo for doing this hands-on test. So on my hand here is the Vivo V30e from Vivo Philippines. So yung friend ko got this unit. Meron siyang Vivo V30e. Bakit E? Kasi mas lower siya dun sa Vivo 30 at Vivo 30 Pro. And I heard ang estimate ng SRP nito is around baka 17,000 up to 20,000. Yun yung mga range siya. Pero wala pa. Maybe, but if you're going to watch this video, baka na-launch na yung SRP niya. No? So I got this. Parang, ewan ko saan niya nakuha to. No? I'm very curious. Saan niya nakuha to? No? Para since may hawak naman siya, i-hands-on test na rin din natin to, no? I'm sure nakapaglabas na sila ng content, but eto, hahabol tayo sa content nilang lahat. So maraming salamat sa kanila. At also Vivo, don't forget to tap me for reviews no, ng mga phones. No? Ito lang yung aking way para makapag-try ng phones. Ang ganda ng phones ninyo ngayon compared to dati na medyo square-ish pa yung phones niya. Ngayon, ang ganda na, very slim yung mga V30 series ninyo, no? Very impressive, natutuwa ako. Lalo na yung V30 Pro, sa isang video ko, no, try ko, no? Ang ganda ng camera specs ninyo. For this time, we're going to try this na hands-on test tayo. But before we do the hands-on test, let me do a quick tech specs of this Vivo V30e from Vivo Philippines. Okay, let's do this. Ito na yung tech specs na Vivo 30e. Nakuha tayo ng information sa internet. At ang kanyang display is a 6.78 inches na AMOLED display na may 1080 by 2400 resolution. Kanyang CPU is a Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. This is an octa-core. For the memory, 8GB of RAM. Tapos meron siyang 128GB or 256GB na storage. So dalawang klase, wala siyang 512GB na version. At ang pinakamaganda raw dito is meron daw siyang micro SD card slot. That's good, no? Makakapag-expand ka up to 1TB. For the camera, no, this has a dual camera, 50 megapixel at 8 megapixel for the rear camera. At for the front camera, 50 megapixel. Maganda yung specs niya for the front camera, 50 megapixel din. So I'm sure the photography at video is maganda rin. So yung video niya, no, it can shoot up to 4K, 30 FPS, yung rear cam tsaka yung front camera niya. No? Galing. It can shoot up to 4K. Ganda. For the battery, gumagamit siya ng 5,500 mAh battery na mayroong 44 watts wired supercharging. So this is a 5G ready na dual nano SIM at USB Type-C. So wala siyang ear jack. So that is a quick tech specs of the Vivo V30e. So let's do the hands-on test na para matry na rin natin. Ang ganda-ganda ng phone na to, no? Grabe, no? At yung nga SRP, estimate natin is baka 17,000 to 20,000 o baka maybe 19,000 siya. Ina-estimate natin, or for sure, makikita niyo na yung original SRP nito dun sa ating title screen. Alright, let's do now the hands-on test. Test natin yung camera nito, no? Alright, let's do this. Alright guys, here's the Vivo V30e 5G, no? 5G to. 5G ready siya. And this is a new phone from Vivo Philippines. So do a hands-on test. At I very like the pagka-slim niya. Ang daling hawakan, no? Ang ganda na ng style na ng Vivo. Dati parang very square-ish or yung ano niya. Ngayon very curved na yung mga kanilang display, which is very nice, no? So let's check the body of the phone. So ito siya. Meron ang bilis ng ano niya, no? Very ang bilis ng kanyang response. At let's check the settings, no? System, about the phone. So 8GB of RAM, meron siyang additional pala na ano na plus 8GB. So those is 16. So i-activate mo na yung RAM expansion niya. And this one is a 256GB of storage. At for the OS, gumagamit siya ng Android 14 version. Ayan, maliwanag na, no? 8 plus 8GB. So pag i-activate mo yan, pwede mo siyang i-activate to 16GB of RAM. Ganda na screen niya, ang bilis, oh. This is very nice, ah. At sa likod niya, yung kanyang rear camera, kabilog.
Ayan. The 50 megapixel, tsaka yung isa, I think parang 8, tama ba? 8 ba? I forgot, unang ano to. At iba yung kanyang ilaw dito, no? At for the front camera, ito siya, bilog siya. Sa top, malinis, there's a mini microphone here. Sa left side, very curve siya, umabot yung curve. So wala siyang ano dito, anything sa ilalim. Yung kanyang SIM tray slot, yung microphone dito, USB Type-C, tsaka isa lang yung kanyang speaker. Talagang very, it reminds me of my other phone, no? Pero this one is very nice, ha? So check natin yung kanilang camera. Eto na, very interesting. The camera has a 1x camera at meron siyang 0.6x. Ayan, may wide siya, maganda. At meron siyang 2x, it can zoom up to 10x for the photo, no? For the photo. For the portrait naman, for the portrait, meron siyang 2x tsaka 1x lang. Ayan. That's the rear camera, no? So let's switch to the front camera. Ito na yung front camera niya. So compare dun sa V30 Pro niya, meron siyang zoom, no, sa front. Ito wala. So static lang siyang ganyan. So we can take a photo. Gandang bilis. So it uses a high 50 megapixel for the front camera. Tama ba? Na-mention ko ba kanina? 50 megapixel. Nalimutan ko na. Pero ganda, no? Ganda rin yung kanyang watermark. Meron siyang aural light feature. Ganda. And what else? For the video, let's go to the rear camera. For video niya, it's 0.6x, 1x, tsaka 2x. And you can zoom up to 10x video zoom for the rear camera. At for the front camera, ganito lang siya. So, pwede kang mag-tinker to 1080p. Yung front camera niya, it's 1080p, 30 fps yung front camera. For the rear camera, you can shoot up to 4K, 60 fps. Hindi, pag 4K niya, ano to, ba't ganito to? 4K niya is 30 lang. 30 FPS. Ayun. Hindi, mismo siya 60 FPS. Hindi, tama. 4K, 30 FPS siya. Mamimili ka dito. So, nag 4K tayo, pero nakalagay lang dito is 30, no? Bakit ganun? 4K at 30 lang pala. Sorry, nabansin ko kasi na 60. So, 4K at 30 FPS. Since ayaw ako ng 4K, 1080p lang tayo. So, 1080p, 30 FPS tayo. So, let's do a quick video. This is the front camera. Hello. Shooting at 1080p, 30 FPS. Ayan. Ganda ng quality ng front camera niya. Wow. Video pa lang to, no? And for the rear camera, let's try the rear camera. 0.6x tayo. We're recording at 1080p 30 fps. Ayan. Hindi ko na-mention kung may OIS, no? Parang I forgot. Meron siyang stabilization dito. This is nice, ha? Kahit naka 0.6x ka, may stabilization siya. Yun nga lang, for example, yung video na to, no, walang stabilization, mas wider yung 0.6x niya. Pero pag inon mo yung stabilization niya, nagkakaroon siya ng cropping, which is okay na lang din kasi mawawala yung pagka-shaky ng camera. So check natin, no? Playback natin to. Ganda, malinaw ng video niya. 1080p 30 fps yun. So for other modes, there are 50 megapixel na shooting mode. Oops. Meron din uli siyang parang micro movie. Parang tamad ka mag-video. Panoramic, Ultra HD, slow-mo, time-lapse, super moon, pro dual video. This is a dual video. Ayan. Asan na yung heart niya? Yung heart shape. May heart shape pa rin din siya. Circle at square. So you're shooting at 720p pero 1080p 27 fps lang. Ganun pa lang style niya pagka dual. 27 fps lang siya. That's interesting. New information sa akin. No? So, live photo. Ayan, live photo. Para gumagalaw yung mga images. So, that's it. Maganda yung performance niya. Parang yung camera pa lang. Parang busog na kaagad ako. No?
So, uy, parang tayong first nakagamit ng camera. Wala pang sample dito. Ang galing. So, ito yung box niya, 730E. This is so nice. Tsaka yung rear camera niya, no, minsan kasi may ibang features siya. Wala na siyang ibang features. So, napansin ko, no, parang wala siyang ito pala, meron siyang pro mode. Meron siyang pro mode for photography, which is okay na rin din. And what else? And that's it. Meron siyang color dito sa photo pala, naka-filter pala tayo. No? Color style. So, merong vivid texture. So, para meron siyang film simulation. So, yung rear camera for photography, naka-vivid tayo. It means that masyadong colorful, matingkad. Pag textured, may konting parang may vignette na ewan, no? Tapos natural is yung parang natural color. That's nice, ha? This is nice. Picture tayo. And that's the natural button. Ay, nag-click ba yun? Hindi pala siya nag-click. Sapa. Gagawa natin yung parang Gen Z selfie. Uy, ganda naman, no? Ganda ng pagka-performance ng Vivo V30. Parang for a price of kung 17 or 19,000, no? Parang ganda nung performance nung camera niya. So, yeah, for Vivo fans, this is a must-have, no? Kung hindi nyo kaya yung V30 Pro, nasa 35,000 halos, you can get this Vivo 30E. But also, merong V30 rin din, nasa 24,000 plus. So, you have to choose, no? Pero ganda ng build na niya, no? Na very, nai-impress na ako kay Vivo. Kasi kanya lang tayo nakapag-try ng Vivo and nakita na ngayon natin yung kanilang big upgrade for this 2024. Alright, so that's it. So thank you guys for watching. This is a quick hands-on test. Maraming salamat sa ating friend na merong hawak na ito ngayon. At supportahan natin sila. I-reveal natin yan. Nagkaroon tayo ng budget. Namatay yung budget eh. Alright, so thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys at the next video vlog adventure. Dick! Pwede kami kumain sa ramen house sa baba. Para doon pala. Magpa-thank you tayo. Alright, kita-kits at Vivo. See you soon. Alright.